Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Cristina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, LJ Aquaparm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulag, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programa Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Martes na naman po, petsa 8 na sa buwan ng July. Samahan niyo po ako para sa programang Issue Ora mismo, ang regular na programa ng Bicol TV Sorsogon, Monday to Friday, 8 to 9. At syempre, nandyan din po ang programang Kaagapay sa umaga with Kaki and Kagawa Dante. Tuesday and Thursday, Fight Sana with Kap Arles Sanaban. Monday, Wednesday, Friday, 7 to 8. Nandiyan pa rin pang programa ng ating kapulisan every other Friday. And of course, tayo po ay nakikita ng lahat ng mga kaganapan, mga impormasyon, mga programa na napapanahon sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon, biglang daan muna natin ang ating mabalitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagsisid sa Taal Lake ilalarga na ngayong linggo, ayon sa DOJ. 1K monthly allowance sa estudyante isinulong. Dagdag buwis sa online gaming, okay kay Pangulong Marcos. Supreme Court kumilos na versus judge na fixer sa Sabongeros. Totoy, hawak na ni Torre. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Pagsisid sa Taal Lake ilalarga na ngayong linggo ayon sa DOJ. Tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sisimula na ngayong linggo ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Aniya, magsisilbing ground zero sa paghahanap ang fish pond list ng isa sa suspect na tinutukoy sa investigasyon. Hindi pa aniya makakasama sa search and retrieval sa grupo mula sa Japan ang government dahil noong nakalipas na linggo lamang ipinadala ang letter request na inaasahan naman ng DOJ na magre-reply sa loob ng linggong ito. May alternatibong ring sites na posibleng puntahan kung saan maaaring matagpuan ang mga nawawalang sabongero. Una nang sinabi ni Remulla na hiniling na sa Philippine Coast Guard na tumulong ang kanilang technical divers at ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Nagpahayag din ang Department of Science and Technology or DOST na tutulong sa search and retrieval ng sabongeros. Kahapon, sinabi ni National Bureau of Investigation Director Judge Jaime Santiago na bukas siya sa pagkikipagtulungan at kusang loob kung kinakailangan ang forensic assistance. Sa iba pang balitang nasyonal, 1K monthly allowance sa estudyante isinulong. Isinusulong sa Senado ang panukalang bigyan ng gobyerno ng buwanang 1,000 pesos monthly allowance ang mga estudyante. Kung maging batas ang National Student Allowance Program NSAP Act ni Senator Loren Legarda,
ibibigay ang allowance sa lahat ng naka-enroll na estudyanteng Pilipino na nakakuha ng minimum attendance requirements para pandagdag sa gastusin katulad ng pagkain, pamasahe at school supplies. Ipapadala ang allowance sa pamamagitan ng student cards o digital vouchers na maaaring gamitin sa mga accredited vendors tulad ng school canteen, transport providers at school supply retailers. Sinabi ni Legar na ang nasabing mekanismo ay titiyak na ang allowance ay magagamit para sa edukasyon ng mag-aaral at mapataas ang school attendance at mapabuti ang kanilang academic performance. Nilinaw din ni Legarda na ang nasabing allowance ay para lamang sa mga school-related expenses. Dagdag buwis sa online gaming, okay kay Pangulong Marcos. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plano ng Department of Finance na magpataw ng panibagong buwis sa mga online gaming operators. Ito ay kung mayroong sapat na pag-aaral sa buwis na ipapataw kahit na posibleng ikadismaya ito ng mga operator at mauwi sa underground ang kanilang operasyon. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na ang mungkahi ng DOF ay para naman sa ikabubuti ng mga Pilipino dahil batid aniya ng Pangulo na marami ang nagugumon sa online gaming. Kasabay nito, sinabi ni Castro na paiigtingin ang paglaban sa mga hindi rehistradong online gaming dahil maraming mga Pilipino ang nagugumon at nalulubog sa utang dahil sa ganitong uri ng sugal. Pag-aaralan din ng Pangulo ang mga panukalang batas na ipagbawal o kung hindi man ay higpitan ng online gaming, legal o illegal man ang mga ito. Titingnan din aniya ng Presidente kung ito ba ay makabubuti sa ekonomiya at kung makabubuti ito para sa taong bayan. Bukas ang palasyo sa mga mungkahi upang matugunan at mabawasan ang pagiging adik ng mga tao sa online gaming na nauuwi sa problema sa kanilang kalusugan. Sa iba pang balitang nasyonal, Supreme Court kumilos na versus judge na fixer sa Sabongeros. Sa detalye, kinumpirma kahapon ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crespin Remulla na kumikilos ngayon ang Korte Suprema matapos ibunyag ang whistleblower na si Julie Patidongan na may isang judge na nagsisilbing fixer umano sa mga kaso na konektado sa business tycoon na si Atong Ang. Sa ambush interview nitong Lunes sa DOJ, sinabi ng kalihim na may iba pang personalidad na sangkot ang tinatawag na sa kaniya na iimbestigahan at marami pang lulutang na testigo. Kabilang sa mga bagong personalidad ang ibinunyag ni Patidongan na fixer judge. Sa pinakahuling balitang nasyonal, Totoy hawak na ni Torre. Kinumpirma ni PNP Chief General Nicolas Torres III na nasa lilalim ng kanilang protective custody si alias Totoy o Julie Dondon Patidongan na naging whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kasalukuyan din aniyang nag-a-apply sa Witness Protection Program si Totoy para matiyak ang kanyang seguridad. Ayon kay Torre, kilala at mayayamang tao ang sangkot sa ibinulgar ni Totoy kaya kailangan ang maigpit na seguridad nito. Sinabi rin ni Torre na nasa kustodiya na nila ang 15 pulis na sangkot umano sa pagpatay sa mga nawawalang sabongero na ang pinakapataas na ranggo ay isang lieutenant colonel. Sa katunayan, halos lahat na ng sangkot ay nasa active status. Tiniyak niya na wala silang sasantuhin at layunin lamang nila na mabigyan hustisya ang mga nawawalang sabongero.
Inamin din ni Torre na matagal na niyang hawak ang impormasyon noong siya pa ang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Sa katunayan, kinilabutan umano siya sa mga salaysay ni Totoy. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahalagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic
Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, balik kita sa tuyang programang Issue ora mismo. Ngunya na aldaw na ini mga tugang. Sabi ko po, Martes na naman, mag-iriban kita sa tuyang programa sa Bicol TV Sorsogon. Happy watching muna kay Ma'am Carmen De Llosa, all the way from Australia, the owner and proprietor of Angel Resort located at Benavista, Gubat, Sorsogon. Happy watching mo po kay Ma'am Charito Escudero from USA. Ano na po ma'am ang development kan sa imong pig My search God. na I hate drugs. Iyan, sabi nga ni Digong, my God, I hate drugs. Asa na ngayon ang mga drug pusher? Good morning po Sir Sao at sa mga viewer na po ng Bicol TV Sorsogon at sa mga kauropod ko po na mga tricycle driver. Ingat-ingat lang po sa pagmamaneho at habaan ang pasensya habang namamasada. Yan po ay isang panawagan ni Mr. Jose Tuts Desonia, ang president ng Pastud. Okay, isang paalala sa mga driver, dapat paglalabas ka ng bahay, mahaba ang iyong dalang pasensya. At siyempre, dapat nakaligo na at nakapabango para naman ang inyong mga pasahero ay ganahan sa pagsakay sa inyo. Diba? Kay siyempre arog kayo na sitwasyon, mainiton.
sa pag-aro kayo na mainiton, dapat perming pagluwas mo nin harong fresh ka. Fresh ang katawan mo. Pero kung gamitan mo lang sa horohilamos, tapos masakay ang pasahero, masabi, Manong, wala bang tubig sa inyo? Sasabihin mo, ay pitoda palan si Sir Toots Disonia. Sorry. Sabi nga, I stand to be corrected by. Si Toots Disonia, mga tugang presidente kang pitoda. Yan. Wala tayo Tagal ng presidente nito ni Toots, nalilimutan pa. Siguro iba ang nasa isip ni Sir Toots. So sabi ta nga ni mga tugang, ini na mga pagiromdom kang sa tuyang presidente kang pitoda, saro man yan na yan na dapat marealisar ta na dapat ang araw na mga pagiromdom is kaibahan dyan ang pagmakulog kan sa tuyang kapwa driver. Digdibaga sa Sorsogon City, dakulon kitang mga tricycle drivers. Pero diit lang, pasalamat ka mo pag-igwa ka mo kay ning presidente na nagre-remind sa indo. Minsan nga ni pag luwas nindo ning harong, di nga ni ka mo ma-remind na kang agom nindo na, oy love, maingat ka sa pag-ano mo pagpasada mo. Kundi pag-abot, pag-intriga mo, amo lang ini andilin siya mo. Kumbaga nakakapanghina ng loob, Nakakapanghina ng loob pag ganyan ang maririnig mo sa asawa mo man din. Kaya kamaman ng mga agom, dapat may intrigo o dai an agom nindo, dakula o sadit, i-appreciate nindo. Bako iyan na agihon nindo sa kulang na naman ang intrigo mo. Siyempre di mga inaram kung nano ang inagiyan sa maghapon, kung nano ang pagal sa na sinapo sa maghapon, then susugaton mo pa nin araw ka iyan. So nakakapanghina ng loob. Kaya nga ni si Tuit na pag kita kablit kita sa agom ta, may lambing man lang. Pag abot agom, kapi ka nangun maski mainit ang panahon, magkapi ka, tadi ka pwede kan malamig na tubig, ta maghapon ka na initan. Mga simple thoughts baga. Nag-intrigo. Agom, amo lang ining ako. Okay lang ngayon agom, pagka siya hunta, parang ngayon problema. Ang importante, naghali ka didi, nagbalik ka, na safe. Araw kaya na mga sitwasyon na dapat natin ihatag sa mga agom nyato pag once na nag-abot na ini hali sa trabaho. 'Di ba? Pero kung susugaton mo nin malibong nan ulo ang agom mo, maghapon panpagal sa kapapasada. So, bakong maray. Isa-isip ta lang na kaya nga ni yaon kita bilang agom na dapat tawan ta inining magkakanigong suporta, as in atensyon sa iyang trabaho sa oral daw. Para sa mga mga laborer, mga construction worker, once na nag-uli yan dyan sa Indo, halimbawa igwabaga ng mga may aldaw na nakabali, let's say Wednesday, ang balik kaya, nagkaadalasan kaya ang nagbabali ang mga mga laborer Wednesday. Kay Sabado masweldo, ang lingguhan iyan So, once na pag-abot kang Wednesday ngayon, nag-uli, may dara sa Indo, medyo may naka-ekip na saro na bilog na gin, tayo nito pagkuraratan. Kay man yan sa grabe na pagalis ng trabaho ninda, minsan naghahanap pansindanin diyot na pag-relax.
ma-relax ka kay pagal sa maghapon. Grabe ang init na sinapar. So, matuwal-tuwal man siyempre yan ng saro na bilog. Pero it doesn't mean na panganap man yan. Kung oral daw, pukpuk ko na ninyo sing kaldero. Masabi ka mo, dahil na nga kitang pikakaon. Tapos ikaw, yaong pa sa paglakdak. Yan na, sabi ta nga ni Wednesday, di ba, sunod kayo Saturday, okay lang naman siguro yan. And dahil pagparakwintahon, pero ngayon sweldo mo, bagan kweninta mo na kasi minsan, may mga sitwasyon baga na, ang aki, pag nag-agum, maski paano, ang magurang kayan, di mapiglilingawan. Kaya, minsan pag sweldo niya, na man iyan, na keeps man iyan or natagama man nga ning extra amount na pwedeng itausa sa iyang magurang. So pag-aro kayan, never ta ini pagkontrahon. Never ta po ini pagkontrahon mga tugang. Iyo nga ni pagsasabi ta na ang kapagalan kang tao, dai mo po ini masuklian sa diit na pag-oro-enjoy. Diba? Once na napagal ang tao, suportaran ta na lang ini. Okay? Okay, so digdi po mga tugang may babasahon kita na hali sa Ako Bicol Online TV. Magayon po ini na so right up digdi yung po napabilang sa top 10 safest cities in the Philippines to visit ngayong taon ang Legazpi City at Naga City, Camarines Sur ayon sa ipinalabas na datos ng World Travel Index or WTI. Nasungkit ng Legazpi City ang top 9 na pwesto matapos magkamit ng 71.34 na safety score, habang top 6 naman ang Naga City, Camarines Sur na may 75.02 safety scores ngayong 2025. Ayon sa WTI or World Trade Index, inassess ang bawat lugar sa Pilipinas base sa kanilang crime statistics, day-night safety, public service responsiveness, theft and drug-related incidents at traveler reviews at AI-driven safety mapping. Napabilang ang dalawang syudad dahil sa kanilang sikat na spiritual pilgrimage at eco-adventures para sa mga local at international travelers. Samantala, kabilang naman sa nasabing rankings ang ilan pang syudad sa bansa tulad ng Dumaguete City na may 81.36, Davao City 80.73, Bulacan City 76.42, Balanga 76.15, Lucena City 75.24, Baguio City 73.99, Puerto Princesa 71.46 at Makati City na may 70.41. Courtesy from World Trade Index or WTI. Nangalas ka mo. Napabilang safest cities in the Philippines. Bakit wala ang Sorsogon City? Nagtatanong lang tayo ha. Baka mamaya initan nyo naman kami, initan nyo naman ang Bicol TV. Sabihin nyo, ba't ganon? Hindi kami nakasama. Ayan. Ang masasabi ko lang yan, itanong nyo sa mga bata, wag sa amin. Top 10 safest cities in the Philippines. Di ba okay man ang Sorsogon? Bakit hindi nakasama? Bakit hindi napabilang? Hindi ba safe ang pagpunta dyan sa Sorsogon Sports Arena? Hindi ba safe ang pagpunta dyan sa Sorsogon Rompiolas? Hindi pa safe ang pagpunta sa Subic Beach dyan sa Matnog? So nagtatanong lang tayo Walang dapat mapikon, pero kung may mapikon man, bahala kayo.
Basta hindi kami. Kasi ang binasihan kay ni yung kumbaga ligtas ka maglakaw day and night, kaya napabilang ka sa top 10 na safest cities in the Philippines. Pero so far, ang masasabi lang po sa Sorsogon City is dahil man po ng mga naitala baga na insidentes digdi na mga pangyayari na masasabi masasabi na safe ang Sorsogon City. Mas nga ni banggi maglakaw-lakaw ka, depende man yan sa PNP kung may mga naitala sinda, taday man kita pigtatawaan ning kopya or sabi nga di man nagpapadala sa tuya ng report kung may mga incidents na mga pangyayari. Ta syempre pag may mga incident nga nangyari ngunyan, madyan ka sa PNP, masabi dahil pasindang dahil pasindang report. So I don't know kung suno ini sa programa baga ni General Torre na 5 minutes response. 5 minutes response. Pero kung nangyari insidente kahapon, magdyan ka sa PNP, minsan masabi, dahil pa man kaming may tataong report dyan sa nangyari. So dahil ko lang aram kung itong 5 minutes may kaakibat na 5 days. 5 days and 5 minutes. Mga araw kayan. Kaya mga tugang sa totoo lang po ang sendong lingkod, minsan in-invite na mag-join dyan sa press corps. Never po kita nagdyan. Dyan sa Sorsogon press corps, never kita nagdyan. Dahil nga po sa mga arukayan na insidente na nakakawalang gana pag arukayan ang nangyayari na dapat kuta na is nag-form ng press corps, media press corps ang PNP. Ano ang gusto sabihin kay ni? Ano ang gusto sabihin kay ni? Na kung igwa ng mga report hali sa PNP, katabang ang media sa ma-diseminar. Pero how come na dahil man po yung nangyayari? Sasabihan ka lang, nasa data privacy. Lintian, data privacy, hinalukay na nga ni sa social media. Tapos kamo dahil pa nang maipaluwas. Di ba? How come na masabi data privacy? Hinalukay na sa social media, pinagpiesta na kan mga naghihiling sa social media, pero dahil man kita ning maipaluwas dahil sa Data Privacy Act. Dahil man po kita, kaya nga nisabi tabaga, nagbabase ko kita sa PNP kung ano may tataunin do na reaksyon or sabi nga report dahil kamo ang sandalan kan tao. Pero araw kay ni I don't know. Sabi po ni Boboy Gabara, si General Torre ang makasabi na safe sa Sorsogon. Mala, believe siya dili sa Sorsogon. Hamo nga ni ko si General Torre. Pero how about ining WTI dahil man po suno sa sa sinabi na TWI dahil man po believe. Dahil man nga nakaabot dahil man nakalaog sa top 10 na safest cities ang Sorsogon. Diba? Dahil man siguro digdi kabilang ang poverty alleviation sa pagiging safe. Sa bagay, sabi nga ni baga ang Sorsogon, grabe na an inuswag, grabe na an inimprove kang province of Sorsogon. Nag-improve kita dahil sa kaliwat kanan na infrastructure project. Yaon baga si Pinakulan, pinalibutan na ning seawall. Pinalibutan na ning seawall na na Pinakulan. I don't know kung sisa magiging safe ka ini. Pagkakainita. Aram ta, may dakulao na project na mangyayari diyan sa Pinakulan. According yan kay Senator Chis Escudero, garo gigibuhon iyan na gigibuhan niya ng dakulao na dome
na once na may mga activities, diyan nagigibohon. Ang hapot, sain mapapaduman ang mga nag-i-restar dyan. Pero ang pamilya ang nag-i-restar dyan. Siyempre, makakita ng relocation. Diba? Dahil sa plano ni Gov. Chis o ni Senator Chis na gabos daw na event, dyan nagigibohon. Kaya inunangon ang seawall. Sa kahaputan ta mga tugang, kung mangyayari yan, saro na naman ini na masasabi ta na development kang probinsya kang Sorsogon or City of Sorsogon dahil sa project na yan. Pero sa tuyang pag analisar, sabi nga ni baga, grabe nang iniswag kang Sorsogon. Grabe na ang binago. Kumbaga high class na ang probinsya kang Sorsogon. So sa araw kini, is it okay? Is it akma ini na habang nag-uuswag ang development kang Sorsogon, isige man ang langkaw kang poverty nyato? Diba? As of now baga, I don't know kung igawa ng bagong record. Pero base sa pinaluwas na datos kang PSA, we have 37% poverty ang Sorsogon. Ang basihan nga, ang sarot na basihan tangan ikay ni, na pigsasabi tang poverty, ini na padagos an nagpipila kung igwaning pasalinggaya, kung igwaning mga dole-out na bigtatao. Sabi ta nga ni baga sa kasabihan na teach them, don't give fish, but teach them how to catch fish. Why? Sana yan naghahatag ako, kay maiharatag ako. What if, day ko na kaya maghatag? Di, rabos kita magugutom. Pero kung tukdoan mo iyan, magbanwit, tukdoan mo mamangki, tawaan mo ning ning pangkabuhayan na makasustinir kan sa diri niya, no need na po kita na sabi nga ni maki-contest or magpila dyan kung igwaning mga dole out or papila system. Nagangalas nga ni kita some of the cities na nahiling ta. Bakit nag-uuswag sinda na wala man nin dakol na infrastructure? Dito lang sa business sector. Kung talaga nag-uuswag kita, Maria Josep, ultimo na lamang sari-sari store, pinipersa ta mag-mayor's permit. Ultimo na lamang mga tricycle driver, kaipuan, magbayad ng franchise, mga paralawod, dapat iparehistro ang mga bangka para lang may income. Ang pagparehistro kan bangka, mga tugang, one of the purpose kay ni is mamonitor mo ang bilang kan mga bangka. That's true, tama man talaga. Tadi mo aram kung may dayo na dyan. Pero sana man lang kung pwede man lang ilibre na lang. Harayuon po kung naisipon ang sistema kan pagbuhay sa dagat kaysa sa pagpasada. Dati baga mga para-tricycle, ang reklamo ninda sa pagpasada, once na igwaning parada, may procession, o kung anuman aktibidades sa downtown, tenga, pondo ang pasada ninda, kay wara sinda ning alternate road, nagaagihan. Pero this time baga, lusot-lusot na yan, pwede ka na maglusot dyan sa SM, na dahi ka na madiretsong Balogo, going to downtown. Pagyaong ka naman sa sentro, pwede ka maglaog digdi sa Sampaloc, paluwas naman digdi sa Coastal Road. Siring man dyan sa Sirangan.
maluwas ka na lang sa Coastal Road, luwas mo na diretso pasiring sa Pangpang. So dahil na naulangan pamasada mo. Wherein kung sumahon mo ang mga parasira, paralawod, magkuso-kuso lang ang hangin, dahil ka na pwede maglawod. Kay dahil ka man si Superman na kaya mo banggaw ng hangin. So anong gigibuhon mo? Magkadto sa bangka mo, dahil ka man makabiyahe, dahil ka man makalawod, magtihaya ka lang dito, magtangad sa langit, maghulog, maghapot, maghalat nin hulog, hali sa langit. Nya kung anong humulog, tora-tora, hali sa Iran. Di minsan, kaya araw ka ini mga tugang ang kaibahan, na pwede man magakuta na ilibre na lang iyan. Pero man lang kuta ang payment. Sadit na payment. Marabasan ka pa kan mga bantay dagat, dakop ka. Makalampas ka ng diyet sa boundary kang huban kasiguran, dakop ka. Tapos siyempre, nagmamauot ka na minsan baga kumbaga ano na yan, high-tech na. Minsan, basi makita taan mga isda, igwa na ng cellphone. May nagtitibre na sa irarom sa dagat. Di nga kamo di sa partikan bukal-bukalan, kay may paradakop. Oh. Kaya mapasiring sinda, duman sa sa parting kasiguran ng huban. Pag nakalaog ka man doon, mas malala. Oh. Kaya nga ni baga, sa pagiging safest kang Sorsogon, lain data masasabi na ano ang basihan sa pagiging safe ka sa sarong lugar is wala ning kriminalidad na nangyayari. Pero sa Sorsogon City, in fairness sa tuya, wala man po pagkita ng babalitaan na nangyari na anuman na insidente na matanga. Diba? Sa mabreak po kung nakita bago kita mag-break, sabi ni Bobby Guevara, anhapot sain ang parking space iningani na dakulao na gymnasium sa Capitol Park sain sa di an parking space. Yan. So sisimbagon ta po yan mabreak ko na kita kadali para po sa tuyang diit na hanap buhay. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust.
If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928 5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Pero balik kita sa tuyang programa, ang Issue ora mismo. And yun nga po mga tugang, ang sa tuyang napansin mo niyan, na sa tuyang issue na Naga asin Legazpi ang nakalaog sa top 10 safest city in the Philippines. Duwas top 10 na nakalaog ang City of Legazpi asin City of Naga dahil po digdian Sorsogon City. Sabi nga ni, pagdating ng tamang panahon, makakasabay din tayo dyan. Relax ka lang, Sir Boboy Guevara. Tumanman sa hapot ni Sir Boboy na anhapot sain ang parking space. Amo, anhapot talaga. Nahas sa sangon yan, dahil tamaaraman na tatadayan na haman na parking lot na ang dating Plaza Bonifacio na 2019 pang pinuunan hanggang ngunyan dahil lamang inimatapos-tapos. Nakahiling tabagano, puro lang ini I-beam. No rin daw ini, wadaing katapusan. Sige na lang ang pintura sa mga bakal. Takin na ngarlawang na. Pero never lamang nagtao ning kasyertuhan na matatapos na ini or matatapos pa ini. Sa mga kaya na sitwasyon sa pagpunatan ng mga problemang iyan, nagiging kalaban lugod kita, namumutang na hater kita kang syudad dahil sa nahihiling tayan. Pero balay taman po ini mahihiling kung nahiling ta na pigtatrabaho. Mauunahan naman lang kang LCC. Diba? Pero ang bulan lang yan na LCC ar na kailang trabaho. Kaya nga ni, calling the attention of DPWH, natabi ang kamutangan ka ini? Ano na ang kamutangan? Natatada ini matapos-tapos. Natatada ini matawan na ning dahil kamo makapaluwas ng impormasyon kung ano na po ang presenteng kamugtakan kay ini. Wala to. Bawal digdi, bawal duman, bawal magpark. Wala man kita ng parkingan. So saan na lang kita maduman? Yaon pa nga ni iyan naman na dakulaon na gymnasium. Nung apod kayan, mas dakula yan na pig kakaag, na pig ko-construct. Pag-iisip ko, tama daw na ikaag iyan dyan, na sa downtown nga dahil nakitang parkingan. So bagan wala na kitang padumanan kaya naghapot kita sa naghiling sa tuya. Naghapot kita, may katapusan pa daw ini ng patrabaho kang parking area. Kung day man lang palan kota ini ning kasiguruhan na matatapos, dapat day na lang kota ang una ni pigro ba. At least maski may parkingan pa duman. Pwede pa kota makapark naman. Pero dahil sa parte na daw nga kan pagsasabitan na pag-uswag, so dapat magkaigwa na kita ng parkingan. Malas, tango niyan day pa man, nahaman. I'm sorry to say this, mga tugang. I'm sorry to say this, na kaiyan ang problema na dapat kuta na may parkingan kita, pero
sa data po maaraman, dahil tama isiya na rason, hanggang ngunyan, dahil lamang nagpapaluwas ng anuman na impormasyon ang DPWH, natatadayan mahaman-haman. 2019 pa po, to be exact, magsi 7 years na. Alaga day man ning resulta kung ano na. Dahil lamang kay anuman na impormasyon na magsasabi na tatawan namin yung termino na hanggang sa araw kayo ni tapos na iyan. Dahil man, araw kaya, nagkomentar kita. Maluwas naman kaan ang administrasyon. Maraot kita. Ta naghapot. Maraot na naman ang Bicol TV. Ta naghapot. Nagkomentar. Pasensya po, tabako kitang parehas kang iba na media. Nabaw lang ng baw. Pighapot tayo ni sa ngaran kan serbisyo publiko na kadakol man kay naghahapot kung ano na ang sitwasyon kay ni. Kadakol kay naghahapot kung ano man ang sitwasyon kay ni. Ano na ang presenteng sitwasyon, ano na ang update. Kaya naghahapot man kita sa mga right agencies. Ang DPWH and of course ang city government. Taday man po pwede na daing pakiaram kay ni ang city government dahil nasa poder ini kang syudad na construction. Kaya marapat lang na ang Sorsogon City Government ang magtao ng kasimbagan kay ni kung dai may tao na kasimbagan ang DPWH. Yan po ang nahiling ta na dapat ng tulos-tulos maaksyonan. Iyon ang dapat niya to matawan nin solusyon. Dahil nga isa, pigsabi ko kanina, wala kan maparkingan dyan sa Rizal and Magsaysay Street. To, talagang day ka naman pwede dyan magpark ta. Mapiuto na nga ni, mapark ka pa. Pero, yaon dyan. Almost 7 years nang nakatingga. Day man piggagamit o day man pighihiwag. Ano ang nangyari? Kulang sa budget o day na-release ang budget? Kaniguan na for 7 years? Day pa na-release ang budget kaiyan? Yan po ang mapagalon. Pag nagkomentar ka digdi, kalaban ka. So mga tugang laom taman po giraray na matawan ini na magkakanigong aksyon, magkakanigong atensyon kaan sa tuyang mga lideres. Lalo na po ngunyan nag-resume na kamo dyan sa City Council. Tawan taman ini ning oras. Tawan taman ining diyot na minuto dyan sa sesyon para matawan taman ining klarifikasyon. Okay? So mga tugang, mamaaron na po kita sa itong programa. Inabot na kan oras kan pamaaram. And bago yan, sa pahabol ni Boboy Guevara, dapat magpaluwas ki update sana na parking space bago ina binatugan ang construction. Igwa na ina kipondo. Dapat igwa na inang penalidad. Yan na nga ni pagsabi tano na magpaluwas ka mo ning report. Ano ang nangyari sa pondo kaayan? Ang pondo, ang trabaho na pondo. So mamaaron na po kita sa ngaran ng Biling Nisap kan Bicol TV Sorsogon ang sa inyong likod si Rosario Amistoso, padagos na nagtatao ng serbisyo publiko sa paagi kaini na programa niya itong isyo ora mismo. Ang tamaan, wag magalit. Okay? Kita po nagpapahayag kan na mamatean, kan na mamanuaan. Bako po kitang bias, parehas kang sabi kang iba dyan. Okay? Anytime po, pwede kang magpasiring digdi para sa mga issue na gusto ninyong iklaro. Maray na aldo po, asin Diyos Mabalos, Probinsya, Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro.
pagklaro. Isyu, hatod, aksyon sa Indo, oras mismo. Isyu, oras mismo sa Bicol TV. Isyu, oras